Ito po sa atin lahat dito ang mula nung nagsimula ang National Camp ay perfect attendance siya na umattend sa devotional hanggang sa mga topics ng sa araw. Sino po ang perfect attendance? Si Main? Si Main lang? Si Daniela? Naku, sayang naman. Sino yung perfect attendance mula nung youth camp hanggang ngayon? Kami, kasi malayo ang Napaka-kaunti lang, ano? O mayroong naka-perfect si Daniela eh. Kasi siya yung laging nandito. Minsan sa school, kahit mahina ka sa klase, pero dahil lagi kang nakikita ng teacher, anong ginagawa nila? Pinapasa ka. Pasang-awa. Pero okay na yun kaysa nabagsak. Kaya lang pagdating sa langit, walang pasang-awa eh. Pag pumasa ka, pasado ka talaga. So, yun lang kasi, yun lang. At makakarating sa langit, pasang-awa. Yun ang kailangan nating siguraduhin na pagdating sa langit ay pumasa tayo. Hindi sana tayo yung sinabihan na you are weak, but you are found wanting. So yun ang nakakalungkot. Kasi, kumbaga sa atin, marami sa atin dito ang mahaba na yung nilalakbay bilang isang Kristiyano. Maraming ups and downs, may mga liko-liko din na dinaanan sila, o kasama na tayo doon. So, lahat naman tayo, pero sa atin, mayroong mga mahaba na ang kumbaga, nabuhos na oras, na panahon, na mga sakripisyo. Pero ganun pa man, ay hindi dapat pala tayo masumuko kasi hindi pa tayo nakarating sa dapat nating paroroonan. So ngayong umaga po, ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa events noong 1844 at isasama natin yung investigative judgment. At alam lang po natin na itong investigative judgment ay katuparan po siya nung prophecy na isinulat po ni Daniel na nasa chapter 8 verse 14. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong anihan kayo sa isang maiksing panalangin. Aming Ama na sa mga langit, maraming salamat po sa oras na ito, sa panibagong sabat na ipagkaloob sa amin upang kami po ay makapagpuri, makapaglingkod sa iyo. Nawa ang araw na ito ay magiging makabuluhan na kasama namin kayo sa aming pagsamba na aming pagbubulayan ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang mas higit po naming maunawaan, mapatibay kami sa aming paglalakbay habang kami po nandito sa sanlibutan ito. At ganun din naman aming iniyahan yung mga piling anghel na magpanatili sa kaayusan at katahimikan habang kami po ay nag-aaral upang masigit po maituon ang aming atensyon sa pag-aaral na ito. Maraming salamat po sa pagtugon sa dalangin kung kayo po ay nakasumpong ng anumang karumihan sa aming isip at puso. Aming dinadalangin na ito ay inyong linisin upang maging karapat-dapat po ang aming dalangin ito sa pangalan po namin po sa Kristo. Amen. Ang investigative judgment ay katuparan po ng service na nasa sanctuary. Kaya sinabi po 'di ba sa atin na kailangan sa bayang ng Diyos malinaw ang mensahe ng sanctuaryo. Kasi doon nakasalalay kung paano po ang plan of redemption, paano po natin makita yung ginawang sakripisyo ng Panginoon at higit sa lahat, paano maging malinaw sa atin ang kaligtasan. At ito po ay katuparan nung sa Daniel 8:14 na sinabi, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. So yun po ang katuparan. At kailan po na siya nagsimula? 457 BC, sa panahon na yung decree, the completion of yung decree patungkol sa rebuilding of the temple. So mula po sa 3 hari,
At ang pinakahuli si Artaxerxes. So kaya dumating po sa 457 BC ayon po sa tala ni Ezra or sa sulat ni Ezra. At kapareho din po siya ng starting point ng 70 weeks. The 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to seal up the vision and prophecy. Kung mapapansin nyo, kung ang bayan ng Diyos, pinili niyang bayan, hinubog mula sa panahon ni Abraham, ni Isaac, Jacob, hanggang sa kanyang descendants, piniling bayan ng Diyos, pero dumating sa punto na mayroong hangganan yung pagiging bayan nila. Sa tingin nyo, ano kaya ang magiging may pagmamalaki sa natin na tayo'y nag-aangking bayan niya, tapos isipin natin na samantalang yung bayan ng una ay ganun sila katindi pag sumunod sa instruction sa kanila. Pag sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Moses, kung ano yung instruction ng Panginoon, sinabi ng bayan niya, ang lahat ng sinasabi ng Panginoon ay aming susundin. So lahat sila, ganun ang ano agad, ang kanilang, alam nila kasi mayroon silang Diyos na kinikilala. So kung ating palawakin, ito po yung timeline mula 457 BC hanggang sa yung 2,300 days prophecy ay hanggang 1844. So kailangan magiging malinaw po sa atin yan. Yung 70 weeks ay hanggang 34 AD. So kaya nga may sinakasulat diyan na Gospel to the Gentiles. Kasi after niyan ay hindi na sila bayan ng Diyos, hindi na sila kinikilala bayan ng Diyos. Doon na napunta naman ang pagkakataon sa mga Gentiles. So yun po yung timeline. At sa 1844, yun din naman po nagsimula or doon yung sinasabi na pagpasok ng Panginoon doon sa most holy place. Pero bago natin alamin or bago natin pag-aralan yung kaganapan, tingnan muna natin kung saan ito nagsimula. Kasi itong prophecy na ito ay meron pong pinagmulan at ito po ang kasama siya sa the seven feast of the Lord. So alamin natin yung, hindi naman natin maibigay yung lahat ng ano yung detalye ng fulfillment niya, pero at least alam natin kung kailan siya natupad o paano natupad o sino yung tumupad. So makikita natin dito yung biblical holidays na seven feast. Una yung Passover, pangalawa the unleavened bread, first fruits, pangatlo, ang pang-apat ay Pentecost, pang-lima ay trumpets, pang-anim ay Day of Atonement, and pang-pito ay Tabernacles or Feast of Booths. So yan po yung pitong feast na kung saan ito po ay kasalukuyan nangyayari. Nasaan na tayo? Sa anong feast na tayo na kasalukuyan nangyayari ngayon? Day of Atonement. So, alamin natin sa panahon nung ibinigay itong feast na ito, sabi sa Leviticus 23 verse 1, and the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. Even these are my feasts. So pag holy convocation ay katulad po na itong ating ginagawa na pagpupulong. So yung Passover. Alam naman natin na ang Passover ay nagmula noong sa panahon na sila ay binigyan ng instruction na mag-alay ng kordero at yung dugo noon ay ilagay sa doorpost para pag dumating yung maninira o yung magdi-destroy sa mga panganay, ay sila ay safe pag makita na mayroon silang dugo sa doorpost. At yun po yung tinatawag na Passover. So nilampasan sila doon sa maninira. So sabi dito,
sa verse 4 ng chapter 23, "These are the feast of the Lord, even holy convocation, which ye shall proclaim in their seasons." Sa verse 5, "In the 14th day of the first month, at even is the Lord's Passover, and on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days ye must eat unleavened bread." So yun yung dalawang magkasunod na agad na feast. Feast of the Passover and Feast of the unleavened bread. So tingnan naman natin itong Feast of the first fruits. Magtataka kayo, Brad, wala pa mang fulfillment. Adi mamaya, basahin lang natin. So sabi dito, ano yung sinabi sa Feast of the first fruits? Sa verse 9, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye become into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest." Ibig sabihin, ang first fruits ay hindi po ito sabay na kinukuha ng anihan. Ito po ay unang inaani at tinataas sa Panginoon bago po ang pag-aani. So, kung titingnan natin yung isang history o katuparan nito, mapapansin nyo na yung unang tinawag ng Panginoon ay yung sinasabi niya na crying in the wilderness, sino yun? Si John the Baptist. Pagkatapos, tinawag si John the Baptist, nung sa ministry ng Panginoon, sino yung tinawag niya? Tinawag niya ilan ang tinawag niya? 12? So, nagiging 12 disciples sila. Pero ang totoo ay 11 lang naman yung mismo ang Panginoon na nagtawag. Pero yung isa kasi, nag-volunteer siya. So, di ba? Parang, kung titingnan nyo yung sitwasyon noon, makita nyo parang mas masigasig itong nag-volunteer. Kasi bakit? Bukal sa loob niya na mag-volunteer kung ano yung gawain. Kaya lang nakakalungkot, nag-volunteer siya, mayroon pala siyang motibo. So minsan, pag pinipili natin, minsan yung mga tao, malakas ang pinili naman ako eh. Pero, hindi pala natatapos doon. Ngayon, sabi dito, yung first fruits, sabi niya, "But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep." So, unang-una, si Jesus Christ ang first fruit. Kung tingnan nyo rin yung pagkatawag sa mga alagad, after na matawag sila, ay mayroong malawakang harvest na ginawa ang mga alagad or mga disciples niya. So, yun po yung, kumbaga, yun yung comparison ng first fruits doon sa malawakang harvest o sa great harvest. Mayroon unang kunting harvest, which is tinatawag na first fruit, at mayroong malawakan. So, sabi pa dito, mula doon sa Panginoon, tinatawag na first fruit, "But every man in his own order, Christ the first fruits. Afterward, they that are Christ at his coming." So, mayroon ding tinatawag na first fruit na yung i-resurrect ng Panginoon ay sila yung hindi, yung tinatawag pala dito na first fruit is yung isa. Ilan sila yung nakita doon sa chapter 14 ng Revelation. Na tinatawag din sila na first fruits. 144,000. So tinatawag din sila na first fruits. So dito, una, ang Panginoon tinawag na first fruits. After thee that are Christ at his coming, tinatawag na first fruit is yung 144,000. So sabi dito sa Acts of the Apostle, "All the ceremonies of the feast were types of the work of Christ. The slain lamb, the unleavened bread, the sheaf of first fruits represented the Savior." So lahat yung ginanap niya. Siya ang nagiging slain lamb,
di ba sinabi ni John the Baptist na narito ang kordero ng Diyos, tinuro niya ang Panginoon na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, paano niya rin sinabi na unleavened bread siya? Sinabi niya, di ba, I am the bread of life. So, yung first fruit, tinawag na dito na nung sa resurrection niya, yun ay first fruits. So, pasok tayo doon sa Feast of Weeks. Ano ba yung Feast of Weeks? Another term ng Pentecost. Sa Feast of Weeks, sabi dito sa verse 15, and ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wheat offering, 7 Sabbaths shall be complete. 7 Sabbaths. 7, tapos sa isang whole Sabbath, ilang days yan? Ha? 'Di ba 7 Sabbaths? Sa isang week or sa isang Sabbath, isang whole Sabbath ay ilang week? Ay ilang days? 7. So 7 Sabbath times 7 is 49. And sabi niya sa verse 16, even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. Sabihin nyo, Leviticus pa ito, si Moses ang sumulat, pero nung matupad ito nung Pentecost, masasabi ba nating nagkataon lang? So, ibig sabihin, ang Panginoon ay very, kung ano yung sinabi niya, matutupad po yun, sapagkat sinabi niya at sinalita niya. So, tingnan natin yung record ng katuparan. Sabi sa Acts 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Sana one day ay maranasan po natin yan. Pag tayo po ay mahilig sa mga ganitong pagtitipon, one day mararanasan po natin ito, na we are in one accord. So, sabi pa dito, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. So, ayaw nyo ba yun? Diba, meron po tayong nababasa na sa huling panahon, yung tinanggap ng mga alagad ay magiging 10 times ng bibigay sa last days. Ayaw nyo ba yun? Pero ayaw yata natin kasi parang tinatamad tayo sa ginagawa natin. Minsan pag umakyat tayo parang akyat na naman. Akyatin na naman. Kaakyat lang kanina, akyat na naman uli. So, mamaya sa second topic natin, doon natin malalaman, kailangan ba talaga tayo magsipag o tama na siguro yung sipag na ginagawa natin? So sabi dito sa Acts of the Apostles 37 verse 4 at page 37 paragraph 4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord and one place, and suddenly there came a sound. So kinote niya yung Book of Acts na sinulat po ni Miss White. So, ibig sabihin, yung Feast of Weeks ay natupad sa pamagitan ng Pentecost. In 50 days, natupad po yung pagbubuhos sa kanila ng Holy Spirit. So, pasok tayo sa Feast of Trumpets. Ang Feast of Trumpets ay iba po sa 7 Trumpets. Iba po ang 7 Trumpets, iba po itong Feast of Trumpets. Iba ang kaganapan niya. So kung mapapansin natin, sabi dito, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets and holy convocation. So ano pong ibig sabihin ng trumpets? In biblical. Ha? Babala. Saan ba ginagamit yung trumpets? Kasi minsan pag dati, yung wala pang ginagamit nila para sa announcement. Nagka-trumpet yan sila. Mayroon silang certain sound na tinatawag para kung ano yung, halimbawa, mayroong paparating na kaaway, magbublo ng trumpet yan, yung mga nasa wall. Pag halimbawa naman, mayroong pagtitipon, magbublo din ng trumpet yan para i-aware yung mga tao. So, ibig sabihin, ang trumpet ay tumutukoy sa warning or message. Mapapansin nyo, kasi sinabi dito, in the 7th month.
The seven trumpets. Seven trumpet. The Feast of Trumpets. So kung sa atin ngayon, ilalagay natin, ano ang pang seventh month? Ha? July. Pero alam naman natin na naganap ito ay hindi naman July. So paano nangyari? Di ba naganap ito ay October? Yung katuparan niya mismo is October 22, 1844 nung huling paghahayag nila ng message. So, bakit kaya napunta sa October samantalang kung sa ating ngayon ay July? So, kung ating nakita yung Jewish calendar kumpara sa atin na Julian, ano ba yung gamit natin, Julian calendar, ang kanilang first month ay pumapatak po sa atin na sa second week ng March at hanggang doon sa second week ng April. So sa March, third and fourth week ng March, tapos sa April naman, first and second week. Yun po ang unang month ng Jewish calendar. Sa madaling sabi, mapapansin nyo, di ba kayo nagtataka na bakit ang kanilang tawag doon, yung sinusunod na Holy Week ay pumapatak minsan ng March to April lang. Hindi man napunta sa May, June, July. So, ang sabi din doon, yung mayroon ako nabasa na ang ating Panginoon ay doon siya mismo pinatay or nag-alay ng kanyang buhay sa panahon ng unang araw ng first month ng Jewish calendar. So kung ibig sabihin yung kamatayan niya ay may significant din yon sa kanyang pagsilang bagamat hindi ibinigay sa atin sa Bible. Pero mapapansin niyo yung description sinabi sa Bible na ilang taon ang isang kordero na pwedeng ialay. Isang taon. So kung halimbawa ay isinilang ka ng April 1, so kailan ka mag-isang taon? April 1 din. So, ibig sabihin, yung kanyang pagsilang at saka yung kamatayan niya ay dapat pareho. Kaya mapapansin nyo, kaya sa atin hindi tayo naniwala na December ang Panginoon kasi panahon ng taglamig yan. So, panahon ng between March and April is anong mapapansin nyo? Di ba, papasok na yung tag-init na siya. So, hindi ko sinabi na yun talaga yung ano. Pero, kung kayo ay gustong malaman pa yung malalim na detalye niyan, so kailangan yung dig deeper. Kasi sa akin, nagiging na-amaze lang ako kasi nga yung kamatayan ng Panginoon, kung 1 year, sumisimbolo siya sa kordero, which is 1 year, is dapat kung kailan siya namatay, dun din siya, ganun din yung time na siya ay isinilang. So yun lang yung sa akin, pero wala namang record. Nakita ko lang yun na para sa akin ay na-amaze ako sa kung paano ang Panginoon ay gumagawa or sinusulat niya yung mga detalye sa Bible. So pasok tayo dito sa panahon ng 1844. Sabi dito sa Great Controversy 375 paragraph 1, in preaching the doctrine of the Second Advent, William Miller and his associates had labored with the sole purpose of arousing men to a preparation for the judgment. Ano yung hangarin nila? They had sought to awaken professors of religion to the true hope of the church and to their need of a deeper Christian experience. Kasi mayroong iba na parang kampante na sila, okay na ito. So kaya dumating itong mensahe na nagpukaw sa kanila, uy, kailangan na nating mas magiging seryoso.
So kaya nga sa atin, di ba? Kayo ba ay dumating sa punto nung mabalitaan nyo na ang 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 gasoline ay pumatak ng 100? Minsan naisip nyo ba na magseryoso na? O baka okay lang yan, normal lang naman sa atin yan, tumataas talaga. Hindi ba isang paraan ng Panginoon niya para gisingin yung ating atensyon na ang mga nangyayari sa paligid natin ay may connection yan sa mga sa hinaharap? Sabi dito, they have made no attempt to convert men to a sect or party in religion. Kaya nga, di ba, narinig ko dati na pinag-usapan natin na yung association natin ay hindi natin sila pinapasok para magiging under ng ating, kundi lahat tayo, kung mayroong papasok, lahat tayo under at yung council ang nasa taas. Hindi po tayo magiging under ng isang ministry or under ng sino man. At yun din po ang purpose sa panahon nung ibinigay ni William Miller and Associates yung mensahe. They made no attempt to convert men to a sect or a party in religion. Hence, delivered among all parties and sects without interfering with their organization or discipline. Kasi katulad sa atin ngayon, kung mayroon kayong ministry, magpatuloy kayo sa ministry ninyo, but mayroon tayong council na pagdating sa ministry ninyo or mayroon kayong church, existing church, na hindi nyo kayang gawin or i-resolve ang mga problema ng church, pwede tayo magpatawag ng council para i-resolve po yun. At yun po yung ginawa nila nung una ni William Miller. So, si William Miller ay isa sa mga panahon na yun ay prominent nung 1833 hanggang 1843 ay isa sa mga prominent na talagang yung conviction niya para ibigay ang mensahe. So, may kunti akong background kay William Miller. Siya ay isang farmer at nag-volunteer siya bilang isang army nung nagkaroon ng war at nagiging captain siya. So, after siyang magiging captain ay ano nangyari? So, na-discharge siya from army at the age of 33. So, after noon ay balik siya pagiging farmer. So, yun po yung buhay ni William Miller. At hindi na natin, kung gusto ninyo na magiging mas detalye pa, so, search natin. At yung katuparan na ginanap ni William Miller ay tungkol po dito sa Daniel 8:14. And he said unto me, for 2,300 days din the sanctuary shall be cleansed. Iniisip niya, base sa kanyang computation, na ang prophecy, base doon sa prophecy, pag prophecy na nakalagay na in days, ito ay bibilang ng 1 year equivalent pag ito ay sasalin or ibibigay sa prophecy. Kaya nakita niya sa computation wala yung 457 AD BC hanggang 1844, pero ang papatakan nun is 1843. Kaya lang hindi naman mabubuo ang isang taon kung hindi mo bubuhin yung, halimbawa, hanggang January lang. So, dapat buong, buong isang taon ang i-cover mo siya para mabuo yung isang taon. At kaya umabot siya ng 1844 in autumn. So, yung 2,300 days ay binasihan niya sa panahon ng spying ng Israel. Nung in-spy nila ano bang in-spy nila? Nung in-spy niya yung Jordan para manmanan nila kung kaya ba nila ang mga tao doon. At yun po ay binasihan ni William Miller. At ganun din naman sa Numbers na sinabi doon, 1 day equivalent to 1 year. So, kaya nag-come up siya na 2,300 years. At yun po ang katuparan. So, sabi dito, sa Faith I Live by 283 paragraph 4, thousands were led to embrace the truth preached by William Miller, and servants of God were raised up
in the spirit and power of Elijah to proclaim the message. And as the solemn warning to flee from the wrath to come was sounded, many who were united with the churches received the healing message. They saw their backslidings, and with bitter tears of repentance and deep agony of soul, humbled themselves before God. Diba, minsan parang dumating ka sa experience na parang ang layo mo na sa Panginoon, naramdaman mo. Ang dami mo ng mga backslidings na ginagawa. Ang daming mga bagay nangyari sa'yo na parang pakiramdam mo, bahala ng Panginoon kung anong gagawin niya sa akin. Pero sa kabila noon, iningatan ka pa rin niya. At dumating sa punto sa iyo yung isang mensahe na magpukaw sa kalagayan mo. At ito po ang nangyari sa kanila. So kalaunan, the preaching, the first and the second angel's message by William Miller and Associates from 1833-1843. Mapapansin yung 7th month, tapos first day, ay yung trumpets po hanggang pang 10th day. So first day ng 7th month hanggang pang ilan? Pang 10th day, yun po yung tinatawag na trumpets. So nung ibinigay ni William Miller Associates, hindi ba masasabi natin na talagang ginanap nila yon? Kasi nung simula siya nung 1833, nung siya ay magkaroon ng, correct me if I'm wrong, nung license, 1831 ba o 1833? Nung license para sa kanyang pagmi-minister. So, 1833 and 1843 is 10 years. At yun din yung pagbibigay ng trumpet sound sa panahon ng feast. In 10 days para ano yun, preparation para sa Day of Atonement. So hindi ba nagaganap din sa panahon ngayon, sa panahon ni William Miller in 10 years, at pag after 10 years pumasok yung Day of Atonement. So, nagkataon lang kaya or talagang yan ang nakaka-amaze na prophecy ng Panginoon. So, sabi sa Great Controversy, 401, paragraph 3, of all the great religious movements since the days of the apostles, none have been more free from human imperfection and the wiles of Satan than was that of the autumn of 1844. Biruin nyo, parang walang nagdidikta sa kanila na dapat kayo Brad, ganyan kayo, dapat doon kayo, dapat ganun kayo. Mayroong nagdidikta sa kanila sa pamagitan ng Holy Spirit na gawin nila ang mga bagay para sa kaganapan nila, na ginagawa nila. Sabi dito, even now, after the lapse of many years, all who shared in that movement and who have stood firm upon the platform of truth still feel the holy influence of that blessed work and bear witness that it was of God. Sa inyo, sa tingin nyo, mayroon bang nagpilit sa inyo na pumunta dito? Na para lang umatin, para lang pupunta, magpapawis doon sa Palawan? Di ba? So, yan po ang isang bagay na conviction nyo yun. Maliban na lang kung ang ating hangarin ay sa Palawan kasi merong magandang pangitain doon. Pero kung ang conviction natin ay para mapunan ang ating kaalaman, mapatibay tayo sa ating paniniwala, so yun po ay pagkakalob sa atin. So yun po yung part nung sa trumpets. Papasok tayo sa kasunod na bahagi, yung Day of Atonement. Ito is yung pang-anim na feast. Sabi dito sa Leviticus 23 verse 26, and the Lord spake unto Moses, saying, also on the 10th day of the 7th month, the 10th day of the 7th, be a day of atonement, it shall be an holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. And ye shall be no work, do no work in that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the Lord your God.
So yung trumpets ay preparation para sa event na ito, sa Day of Atonement. Nasabi pa dito sa verse 29, "For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people." Mahalaga ba na malinaw sa atin yung Day of Atonement? Kasi sa panahon nila, pag ikaw po ay hindi gumanap sa dapat mong ganapin, ikaw ay ika-cut off. At dahil ito ay feast at sumisimbolo na ito ay kailangan magaganap, so may mahalagang bahagi po ito na ginagampanan sa atin ngayon. And what sabi dito sa verse 30, "And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy among his people." So pag nagwawalang bahala tayo sa gawaing ito, ay mapasama tayo doon sa mapapahamak. Kaya napakahalaga na magiging malinaw sa atin kung ano yung gawain natin sa panahon ng atonement. Kasi hindi po ito ibinigay sa Israelites o sa bayan niya noon na sa ating panahon ay easy-easy lang tayo. Na samantalang tayo na mismo yung gumaganap sa kanila yung symbols, yung type, sila yung gumaganap sa atin yung antitype, na sa atin yung katuparan, dapat magiging maingat tayo sa ating kalagayan ngayon. So, ito din ay kapariho ng sinabi ni Daniel. Sabi ito sa chapter 7 ng Daniel 13, chapter 7 ng Daniel, verse 13, "I saw in the night vision, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him." Ito yung isa sa mga binasihan na hindi pala yung coming ng Panginoon sa earth para to destroy or i-destroy ang earth, kundi ito ay pagpasok niya or paglapit niya sa Ama para gawin ang isang bagay na gagampanan niya bilang high priest. So ito yon yung kapariho ng kaganapan. "And they said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed." So yung paglapit ng Panginoon, ito po yung katuparan niya. Pagpasok niya, kung paano ang high priest sa earthly sanctuary pumapasok once a year doon sa most holy place, ito po yung ginanap ng Panginoon na papasok siya sa most holy place noong 1844. Hindi ba dapat kumbaga ma-amaze tayo sa Panginoon? Kasi yung ginaganap noon ng high priest tuwing every year na papasok siya once a year doon sa most holy place ay mismo ang Panginoon na. Dati yung mga congregation ng Israel, sa tuwing papasok ang high priest doon sa loob, matindi yung panalangin nila. Kaya nga 'di ba may bell yung high priest? Kasi pinapakinggan nila na pag once na tumutunog pa yung bell, buhay pa yung high priest nila. Kasi pag once na ang kanilang alay ay hindi tinanggap at mayroong kasalanan hindi mapatawad, o maaring yung high priest po ay hindi karapat-dapat, mamamatay po ang high priest. Kaya ganun sila katindi manalangin noon, inaabangan talaga nila na sana ang high priest ay makalabas ng buhay. Sa atin ngayon, ang high priest natin pumasok na noong 1844, pero sa atin ngayon ay anong buhay natin? Minsan ba nagiging seryoso tayo sa buhay natin para siyasatin mo ako, Lord? Ano ba ang mga bagay na nandito pa sa akin na hindi dapat mawala sa akin? Ganun po sila. Sa loob ng isang araw na yon, prayer and fasting sila. Yun po yung ginaganap nila nun. At ito po yung katibayan na sinabi naman sa Hebrews chapter 9 verse 24, "For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the truth, but into the heaven itself, now to appear in the presence of God for us." Haharap siya sa Panginoon na dala ang dugo niya, yung bunga ng kanyang sakripisyo, dala-dala niya sa harap ng Ama. Sabi pa sa verse 25, "Nor yet that should offer himself often as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others." Kasi yung high priest noon sa panahon ng Israel, every year silang pumapasok sa most holy place.
Pero itong ating Panginoon, isang bisis lang papasok at paglabas niyan, tapos na ang kasaysayan natin. Kasi doon matatapos na kung maaring tayo, ay sabi doon sa Revelation, ang matuwid ay magpapakatuwid, ang liko ay magpapakaliko. Kaya ngayon pa lang, kung ano ang ating madalas na ginagawa, baka pagdating sa dulo, yun ang magiging majority nating gagawin. Kaya kung ngayon pa lang ay nagsisikap tayo para sa kabanalan, mabago ang ating karakter, pagdating sa dulo, mas higit pa nating iisipin yun. Pero kung ngayon ay lagi tayong gumagawa ng kalikuan, so hindi natin masasabi pagdating sa dulo, baka mamaya, magiging mas gugustuhin mo pa gagawin yung kalikuan na yun. Sabi pa sa kasunod, sa Great Controversy 88, 422 paragraph 1, thus those who followed in the light of the prophetic word saw that instead of coming to the earth at the termination of the 2,300 days in 1844, Christ then entered the most holy place of the heavenly sanctuary to perform the closing work of atonement. Noong 1844 siya pumasok para gawin yung closing work of atonement preparatory to His coming. So hindi ba dapat tayo maghanda or magiging seryoso na bago pa lang ang pagdating ng Panginoon ay kailangan natin maging handa na salubungin siya? Paano kung sa ating panahon ay hindi naman tayo na papahalaga? So alam po natin na itong kaganapan na ito, itong Day of Atonement ay kasalukuyan pong nangyayari. Kaya hindi po dapat natin baliwalain yung panahon na ito sapagkat kung paano yung Israel noon ay ganun sila kaseryoso na siyasatin ng kanilang sarili para lang hindi sila masumpungan ng nagkulang, gaano kaya sa ating panahon. Sa ngayon, papasok tayo doon sa Feast of Booths or Feast of Tabernacles. Ito naman ang ibig sabihin nun. Kasi after ng Day of Atonement, anong nangyayari? Anong ginaganap nila? Sabi dito, sa verse 33 ng Leviticus 23, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days unto the Lord. So kailan, sa tingin po natin, kailan ito, saan ito magaganap? Feast of Tabernacles. Alam niyo po, after ng Day of Atonement, siyempre nagtagumpay sila kasi yung high priest nila buhay at ibibigay sa kanila yung blessing paglabas ng high priest. After nun, magsiselebrate sila. Gagawa sila ng mga booths. Magtatayo sila ng mga tent sa tabi nung tabernacle. At doon po sila magsiselebrate. At ito po yung nangyayari dyan. Sabi dito, 21 verse 3, and I heard a great voice out of heaven, saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears. Kasi sa panahon ng Feast of Booths or Feast of Tabernacles, wala nang lahat ng sorrows, lahat ng mga masasakit, kahirapan, hindi mo na maranasan after o sa panahon ng Feast of Tabernacles. Kasi kasama na ang Panginoon. Sa kanila, yun na yung reward. Yun na yung panahon ng reward na matatanggap nila yung pagpapawalang sala sa kanila. At sabi dito, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. So, after ng Day of Atonement, ay ibibigay na po sa mga nangagumpay yung reward. At ito po yung mababasa natin sa Desire of Ages 447 paragraph 2. The Feast of Tabernacle was the closing gathering of the year. It was God's design that at this time the people should reflect on His goodness and mercy. Siguro mag-isip, Lord, paano ako napunta dito?
Sa kabila ng daming mga humihila sa akin, ito na yung time na yun na mag-iisip ka. Kasi ngayon, iniisip mo na, makakaya ko kaya hanggang sa dulo? Nasabi dito, the whole land had been under his guidance, receiving his blessing. Day and night, his watch care had continued. The sun and rain had caused the earth to produce her fruits from the valleys and plains of Palestine, and the harvest had been gathered. The olive berries had been picked, and the precious oil stored in the bottles. The palm had yielded her store, and the purple clusters of the vine had been trodden in the winepress. So, yung mga mapaparusahan ay paparusahan. At yung mga na gagather ng Panginoon, sila yung makikinabang. At yun po yung Feast of Booths. So sa ngayon ay yan yung first part ng aking i-discuss at papasok tayo mamaya sa the hour of judgment or investigative judgment. So dito mas medyo i-detail din na natin kung paano ba tayo hahatulan or anong mga bagay na ihahatol sa atin. So, yun muna sa ngayon. Aking i-close pansamantala at bibigyan natin ng daan yung magbibigay ng, ano ba yun? Tanging bilang. I hear the sound of the mighty rushing wind. And it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds a call at the midnight cry. We'll be going home when Jesus steps out on the clouds to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. As your prophecy is fulfilling, and signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father of your children. At the midnight cry, the light of Christ arise.
the midnight cry, the midnight cry. When Jesus comes again, and then those that remain will be quickly changed. And the midnight cry, midnight cry. When Jesus comes again, at the midnight cry, when Jesus comes again. Now, sabi dito, all who have ever taken up themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which were written in the books according to their works. So, mayroon po tayong 3 pieces of judgment or 3 yugto ng judgment. Sa tingin nyo, ano po yun? Yung una, investigative. Pangalawa ay, anong pangalawang yugto? Yugto siya. So, ang pangalawa ay during ng millennium. Kasi investigative, tapos during ng millennium ay mayroong judgment na gaganapin para sa mga wicked. Judgment of the wicked. Tapos pangatlo ay, yun po yung binanggit kanina ng executive. So yan po yan, before the second coming, which is investigative judgment. Sa pangalawa na, during the millennium, judgment for the wicked. Tapos after the millennium, yun yung executive na bababa ang New Jerusalem kasama yung mga banal. Tapos ipapataw na yung kabuuan na hatol. So papasok tayo dito sa investigative judgment or investigative phase. Sabi dito, the dead were judged out of these things which were written in the books. So anong mga books po ito? Sabi dito, in the typical service, only those who had come before God with confession and repentance and whose sins through the blood of the sin offering were transferred to the sanctuary had a part in the service of the Day of Atonement. Sa panahon ng Israel, yung mga nag-alay ng kanilang mga, para sa kanilang mga kasalanan, ay sila lang na nagsisi, sila lang po yung may karapatan para makasama sa Day of Atonement. Sabi to, so in the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. Kaya yung mga wicked ay iba po ang kanilang panahon ng judgment. The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at later period. Judgments must begin at the house of God, and if the first begin at us, what shall the end be of the obey not the gospel? Kaya sa atin, bago tayo husga sa iba, sa atin mauna yung judgment. Ano pang sinabi? The books of record in heaven in which the names, the deeds of men are registered are to determine the decisions of the judgment. Says the prophet Daniel, the judgments were set and the books were opened. The revelator describing the same scene adds, another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. So yan po, mabasa natin sa Great Controversy 480. Ngayon, mayroon pong mga record sa langit. At saan po dito na record ang gusto nyong mabasa o panatili ang inyong pangalan? Unang-una, ano yung una? Book of Remembrance or Book of Good Deeds. Ito yung mga ginagawa natin lahat ng mabubuti, nakasulat po yan dito sa aklat na ito. Pangalawa, Book of Iniquity. So yung lahat ng mga masama naman nating ginagawa ay nakasulat doon sa
aklat na ito. Pangatlo, Book of Individual Description. Ngayon ko lang din po nalaman na mayroon palang aklat para sa individuality natin. Kaya kahit gaano man kambal kayo, or ano man, kambal kayo, triplets, or kahit magkamukha kayo, mayroon pa rin kayong individuality. At yan ay nakasulat po sa book. Kung gusto yung basahin sa Psalms 139, verse 15 and 16. At ang pang-apat po ay Book of Life. So, yun yung binasa natin kanina sa Revelation 20. So, merong 4 na talaan sa langit. At lahat yan, pag hinatulan tayo, bubuksan lahat yun. So, ano po ang mababasa natin sa Book of Remembrance? Is written before God, sabi ito, in which are recorded the good deeds of them that fear the Lord and that thought upon His name. Their words of faith, anong isusulat doon? Their words of faith. Kaya pag nagkukwentuhan tayo na puro ang kinintuhan natin ay wala namang kabuluhan, sa tingin nyo, saan isusulat yon? Yung walang kwenta na pinagkwentuhan natin, book of iniquity yon. O 4 nga, book of individuality yung pang-4. So sabi niya, their words of faith, their acts of love are registered in heaven. Sabi ni Nehemiah, Nehemiah refers to this when he says, remember me, O my God, and wipe not out my good deeds that I have done for the house of my God. Ano bang ginawa ni Nehemiah sa panahon ng rebuilding? Diba, matindi yung paninindigan niya doon. Kaya sa atin, wag natin isawalang bahala yung mga ginagampanan natin na tingin natin napakaliit lang na bagay. Pero pagdating sa Panginoon, dahil gumanap ka na bukal sa puso mo at masaya ka na ginaganap ito, ito ay naitatala. Sabi na, in the book of God's remembrance, every deed of righteousness is immortalized. There, every temptation resisted. Nandyan si temptation, pero tinanggihan mo, nakasulat yun. Every evil overcome. Lahat ng masama na kahit na-provoke ka na, pero dahil nanindigan ka, nagamit mo yung pagtitimpi, yung patience, so hindi ka nagkasala. Yan po yung every evil overcome. Every word of kinder pity express. Yung nakikisimpatiya ka. Hindi yung naninira ka. Sabi nito, is faithfully chronicled. And every act of sacrifice. Kaya huwag kayong magsawa na magsakripisyo kasi lahat po pala yan nakasulat. Kahit gaano kaliit na sakripisyo, lalo na pag ginanap mo ito na masaya ka, huwag lang sana na pag ginanap mo, ano ba yan? Ako na lang lagi. So saan masisulat yun? Book of iniquity kasi nagre-reklamo ka eh. Ano pa? Sabi, every suffering and sorrow endured for Christ's sake is recorded. Kahit yung naranasan mong kabigatan, dahil sa paninindigan mo, nagsusulo ka na lang. Recorded yan. Kaya nga sinabi dito, the psalmist says, thou tillest my wanderings, put thou my tears into thy battle, are they not in thy book? Kaya kung may mga time na lumuluha kayo dahil sa inyong pag-iisa, na iniwan kayo ng inyong mga kasama sa pananampalataya, ay yun po ay alam at alam ng Panginoon. So, yan po ang mababasa natin sa Book of Remembrance. Pasok naman tayo sa Book of Iniquity. There is a record also of the sins of men. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Every idle word that men shall speak, yung mga pintuhan natin na walang kabuluhan, saan matatala pala yun? Siguro kung ngayon patingnan sa atin na
ito yung record mo sa Book of Remembrance, ito yung Book of Iniquity. Saan ang marami? Marami sa iniquity. Kasi bakit? Mas marami tayong sinasabi na hindi naman magdadala sa atin ng katibayan o dagdag na spiritual. Lalo na yung mga kwentuhan na parang wala namang katuturan. Ang sabi pa dito, He will give account thereof on the day of the judgment. Says the Savior, by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. The secret purposes and motives appear in the unerring register. For God will bring to light the hidden things of darkness. Kahit pala maganda ang ginawa mo, pero ang motibo mo ay meron kang pansariling motibo. Dito pala papasok yun. Sabi niya, and will make manifest the counsel of God. Behold, it is written before me, your iniquities and the iniquities of your fathers together with the Lord, saith the Lord. So yung lahat ng mga kasalanan ay maitatala po dito. Kasunod, sa Book of Life. Contains the names of all who have ever entered the service of God. So kailan tayo nagsisimula na maglingkod sa Diyos? Pag pumasok tayo sa bautismo. Pag after noon, ikaw ay considered na pwedeng maglingkod sa Panginoon. At dahil pumasok ka, so doon nagsisimula na yung pangalan mo itatala sa, di ba sa aklat dito sa sa church register, registration ba? Tinatala yung ating mga pangalan pag ikaw ay nabautismohan. O ito si brother, official na nating kasamahan. Kaya lang, kinik out kasi nga mayroong ibang dala. Dati, ang alam mo, Trinitarian ka, tapos kinik out ka nung malaman mo na mayroon pala, one true God pala, kinik out ka. Huwag kang malungkot kahit kinik out yung pangalan mo sa register sa church. Importante na natili yung pangalan mo sa Book of Life. So, sabi dito, Paul speaks of his faithful fellow workers whose names are in the Book of Life. Yung mga faithful fellow workers. Daniel, looking down to a time of trouble such as never was, declares that God's people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. And the Revelator says that those only shall enter the city of God whose names are written in the Lamb's Book of Life. So yung mga tao na nakatala ang pangalan niya sa Book of Life, sila yung makakinabang po ito. Ilan na? Tatlo na, di ba? Sabi ito, as the books of record are opened in the judgment, the lives of all who have believed on Jesus come in review before God. Beginning with those who first lived upon the earth. Our advocate presents the cases of its successive generation and closes with the living. Ngayon, alam na ba natin kung nasa living na ang judgment? So, walang nakakaalam. Kaya kailangan nating magbantay. Kasi baka mamaya, yung ating pangalan pala ay nabasa na sa langit, tapos yung buhay natin dito sa lupa, ipalikot-likot pa rin tayo. Sabi niya, every name is mentioned, every case closely investigated. Kaya wala pong sablay ito. Kung ano yung nakatala, yun po talaga ang nakita sa iyo. Names are accepted and names rejected. When any have sins remaining upon the books of record, unrepented of and unforgiven, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds, sayang naman. Ang dami mo na sanang mabuting ginawa. Kaya lang, bumagsak ka at hindi ka na bumangon. Ano nangyari? Ang sabi dito, lahat ng iyong nagawa na mabuti, lahat yun ay mawawalang kabuluhan. Buburahin po sa aklat ng alaala. Sabi niya, their names will be blotted out of the book of life, and the record of their good deeds will be erased from the book of God's remembrance. So, mawawalang kabuluhan po yung ginawa nating mabuti. Kaya mapapansin nyo, dito pa lang sa lupa, pinaparamdam na sa atin yan.
maggawa ka ng maraming kabutihan. Magkasala ka isang bisis. Ano ang maalala nila? Isang bisis na ginawa mong mali. Ibig sabihin, dito palang pinaparamdam na sa atin na wala palang kabuluhan yung mabuti nating gawa kung sa isang araw ay hindi naman tayo nakaabot. So sabi dito, when the righteous turneth away from his righteousness and committed iniquity, all his righteousness that he hath done shall not be mentioned. So mas pinatunayan di po ito ni Ezekiel. Ngayon, sabi dito, sabi sa Hebrews 9 verse 27, in the book of Hebrews we read, as it appointed to men to die once, but after this, the judgment. Tanong, where should we judge? Or how shall we judge? Ang sabi dito, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether it is good or whether it is evil. Sabi pa sa Hebrews 4:13, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. Kaya sinabi ni Haring David, saan ako tatago sa iyong harapan, Panginoon? Saan ba kayo nakakita na nagtago sa harapan? Hindi nyo kaya makikita yon kung saan siya pupunta? Ganon po ang ating kalagayan. Kaya sabi sa Matthew 30:12, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Ano pa ang mga bagay na ihatol sa atin? In the judgment, the use made of every talent will be scrutinized. Pag halimbawa ang talent mo sa singing ay ginamit mo lang sa walang kabuluhan, ang talent mo sa speech ay ginamit mo sa, ano ba, sa makamundo. Magaling ka pagdating sa mga kapatid o mga kababayan. So, ano yun? Yun yung problema. Kasi, sisingilin po tayo sa ipinagkatiwala sa atin. Ano pa? How have we employed the capital lent us of heaven? Will the Lord that is coming receive his own with usury? Have we improved the powers entrusted us in hand, in heart, and brain to the glory of God and the blessing of the world? Saan nyo ba ginagamit yung kamay? Yung inyong puso? Dinadaman nyo ba yung mga nangailangan? Yung isip ninyo, saan ba natin laging nagagamit yon? Doon lang ba sa pag-face? Ano yung face? Facebook na, di ba? How have we used our time? Saan ang mas marami nating binabasa? Si Facebook or si Great Book? Yung Great Book natin is the Bible. Samantalang yung cellphone natin ay hindi na natin kailangan dalhin-dalhin pa yung Bible na tingin natin ang bigat-bigat. Sa Facebook, nandun na yung Bible at saka Spirit of Prophecy. Pero, kailan lang nabubuksan? Okay lang sana kung pag natatakot ka, nabubuksan mo. Ang problema, tuwing may Sabat, pag pinabasa ka, o minsan may mga tanong ka. Our pen, our voice, our money, our influence. Minsan parang asiwa tayo na umatin sa mga ganitong pagtitipon. Tingin natin napakalaking kawalan. Alam nyo ba na inyong ini-invest natin sa spiritual na gawain ay magbibigay sa atin ng malaking gain? Sabi pa dito, what have we done for Christ in the person of the poor? Sabi mahirap, ano yan? The afflicted, the orphan, or the widow. God has made us the depositories of His holy word. So, paano po ba natin ito ginaganap? Naramdaman ba natin ang kanilang mga pangailangan? Or sapat na nating maramdaman ang pangailangan natin kasi wala na akong may bigay sa iyo, kulang pa nga sa akin. Paano kung kulang sa atin? Anong gagawin? Yung pangailangan natin. Hindi ba katulad nung may best friend na wala sa kanya ay hinihiling niya? Siya mismo ang gumagawa ng paraan. Ano pa?
What have we done with the light and truth given us to make men wise unto salvation? No value is attached to a mere profession of faith in Christ only. The love which is shown by works is counted genuine. Yet it is love alone which the sight of heaven makes any act of value. Ano pa? Sabi niya ito, whatever is done from love, however small it may appear in the estimation of men, is accepted and rewarded of God. Dapat ba tayo magsawa, gumawa ng mabuti, lalo na kung ito ay bukal sa loob? Hindi po dapat kasi lahat yan, gaano man kaliit sa tingin ng tao, lahat po yan ay rewarded. Sabi niya, accepted and rewarded. Ano pa ang ihatol sa atin? The hidden selfishness of men stands revealed in the books of heaven. There is the record of unfulfilled duties of their fellow men. Nangako ka, hindi mo tinupad, lalo na pagdating sa mga kapatiran. So, of forgetfulness of the Savior's claims. There, they will see how often we're given to Satan the time. Madalas ba natin binibigay yung time natin kay Satan? Oh, Satan, sige, anahin mo pa ako, alawin mo pa ako. Our thought and strength that belong to Christ. Napapagod tayo pagdating sa spiritual, lagi na lang, sige na lang kami papawis, akyat baba, sa Palawan. Pero pagdating sa gusto natin, kahit gaano man kataas na bundok yan, inaakyat natin. Pero pagdating sa spiritual, nagre-reklamo tayo. So saan ang mas mabigat na rason sa atin? Yung sa pangsanlibutan o yung sa langit? Sabi to, there's a sad is the record which angels bear to heaven. Ano yung record kaya nakita ng anghel? Bakit nagiging malungkot sila? Ito po yun. Intelligent beings, professed followers of Christ, are absorbed in the acquirement of worldly positions or the enjoyment of earthly pleasures. Kaya malungkot po yung anghel na nagtatala na ito ay candidate naman sana to para sa langit, kaya lang mas gusto niya pa rin ang makakita yung nasa sanlibutan. Ayaw niya na aapakan niya ang gold. Money, time, and strength are sacrificed for display and self-indulgence. Ano pa? But few are the moments devoted to prayer, to the searching of the scriptures, to the humiliation of soul and confession of sin. So mas marami tayong ginagawa na pang sarili na hindi naman magiging ng ating spiritual kaysa gawin ang bagay na ito. Ano pa? When the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. Provision is ended a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. Christ in the Revelation, looking forward to the time, declares, he that is unjust, let him be unjust still. Kaya nga, sa ngayon, kung pinipili nyo pa rin na gumawa ng mali, gumawa ng kalikuan, baka pagdating ng araw na madadatnan kayo na yung inyong pangalan ay nabasa na sa langit, ganun ang ginagawa ninyo, anong gagawin yan? Ang filthy ay gusto niyang magiging filthy pa rin siya. Pero kung ngayon ay nagsisikap tayo sa kabanalan, kahit mabasa yung ating pangalan, mas lalo ka lang magpapakabanal. Kasi ikaw, hindi ka makukontento na, hindi pa ito sapat. Pero hindi ka nagmamalaki. Hindi ka rin sabi, ako banal na. Sabi dito, and I behold, I come quickly, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according to his work shall be. Sabi pa dito, perilous time is the condition of those who, growing weary of their watch, turn to the attraction of the world. Lagi na lang pahirap doon. Minsan pa, mabalitaan mo, oy, camp meeting, ay, gastusin na naman. So yun minsan yung ating ginagawa. Nagiging pabigat na sa atin yung gawain ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na sa inyong pagtatapat ay may mga kaluluwa na naabot? Sabi niya, while the man of business absorbed in the pursuit of gain, while the pleasure lover is seeking indulgence, while the daughter of fashion is arranging her adornments,
It may be in that hour the judge of all the earth will pronounce the sentence, Thou art weighed in the balances and art found wanting. Gusto ba natin na mangyari sa atin yan? Na nabibisi pa rin tayo sa mga bagay na mas unahin pa ba natin yon magastusan kaysa mga kaluluwa na naghihingalo ngayon na nasa bingit ng kamatayan? Sabi ba dito, for God shall bring every work into judgment with every secret thing. Ang katanungan, who is my accuser in the judgment? Sabi dito sa record natin, Revelation 12:9, that the old serpent called the devil was cast out into the earth. The accuser of our brethren is cast down with which accuse them before our God day and night. At sino yung magiging kasama niya? Christ, the only true standard of character, and he who sets himself up as a standard for others is putting himself in the place of Christ. And since the Father had committed all judgment unto the Son, whoever presumes to judge the motives of others is again usurping the prerogative of the Son of God. This would be judges and critics are pleasing themselves on the side of kanino pala tayo naglilingkod. Akala natin kasama natin ang Panginoon, pero pag itong ginagawa natin, we are part of the Antichrist, who opposed and exalted himself above all that is called God or what is worshipped, so that he is God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Kasunod, will I have to face the pre-advent and judgment alone? Magsusulo ka ba na sinong naka-attend dito ng hearing na siya lang mag-isa? Aking ilalaban ng aking kaso na mag-isa. Sigurado ka na agad, ikaw lang mag-isa, wala kang witness. Ang sabi ng Panginoon, my little children, these things I write to you, so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Sabi pa niya, Jesus is our advocate. Jesus is our judge. Jesus is our faithful and true witness. Kaya hindi mo pwedeng pasibalingan na, baka Lord, nagkamali ka. Mali yung na-record sa aking buhay. Lahat po yan, bakit pa siya sabing true witness? Kaya pagdating ng araw, sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng nagsasabing, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sapagkat alam niya mismo, siya mismo nakaka-witness ng buhay nila. So, pasok tayo ngayon sa Day of Atonement. What is our duty? The 4 duties ng Day of Atonement sa panahon ng Israel. Holy Convocation. Gaano tayo kadalas o gaano tayo ka-eager na pagdating may pagtitipon ay na-excite ka? Sila, bahala sila. Magtipon lang muna sila dyan. Kasunod, afflict soul o pagdalamhatiin ng kaluluwa. Pangatlo, offer an offering made by fire. Yung ating pananampalataya, kailangan masubok. Kailangan mayroong self-denial para patunayan na yung pananampalataya mo ay tunay. Pang-apat is do no work or civil work. Anong sabihin nito? Ibig sabihin, pagdating ng mga pagtitipon or kapahingahan, dapat tayo ay ginaganap natin yon. Sa Prophets and Kings, sabi dito, the earlier part of the day was devoted to religious exercise, and the people spent the remainder of the time in greatly counting the blessings of God and enjoying the bounties that He had provided. Ito po yung panahon na umaatin sila ng Day of Atonement. At ano pang sabi nila dito? O ano pang nakasulat? While preparing for the meeting, each individual should closely and critically examine his own heart before God. Gaano natin ito kadalas ginagawa? Lalo na sa panahon ng Sabas. Okay lang ba na papasok ka, maglilingkod ka sa Panginoon, tapos mabigat ang loob mo? Okay lang ba yon? Sabi niya, if there have been unpleasant feelings, discord, or strife in families, it should be one of the first acts of preparation to confess these faults one to another and pray with one another. Dapat wag tayong pupunta maki-fellowship na yung puso natin ay mabigat or may tayong hinanakit. Humble your hearts before God and make an earnest effort to empty the soul temple of all rubbish, all envyings, all jealousies, all suspicions, all fault findings. Cleanse your hands,
ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen. Sabi sa Daniel 9 verse 3, and I set my face unto the Lord God to seek my by prayer and supplication with fasting and sackcloth and ashes. Another thing is, we are now living in the great day of atonement. In the typical service, while the high priest was making the atonement for Israel, all were required to afflict their souls by repentance of sin and immolation before the Lord, lest they be cut off among the people. Tayo ba natatakot na minsan isang araw na sa haba ng ating paglalakbay ay hindi pala tayo pumasa? Baka okay lang sa atin yun. Lest they be cut off, sabi dito, in like manner, all who would have their names retained in the book of life should now, in the few remaining days, or remaining months, or years, or decade, sinabi po ba? Remaining days na lang. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay or yung kasunod. Kasi sabi niyo, remaining days of their probation. Afflict their souls before God by sorrow for sin and true repentance. There must be deep, faithful searching of heart. The light, frivolous spirit indulged by so many professed Christians must be put away. So, sabi pa dito sa Lift Him Up 330, parang ngayon lang ako nakabanggit ng aklat. There's earnest warfare before all who would subdue the evil tendencies that strive for the mastery, lalo na yung tinatawag na darling sin. Kasi, siyempre, darling mo na nga eh. Hirap mo nang iwanan. The work of preparation is an individual work. We are not saved in groups. Kasi hindi po nakasalalay na kasama ka sa one true God or sa association ay kahit anong gawin mo, okay lang yun. Kailangan po makita sa atin yung bunga na kasama po tayo. Sabi niya dito, we are not saved. The purity and devotion of one will not offset the want of these qualities in another. Kahit asawa mo ay pastor, asawa mo ay misyonaryo, hindi po nangahulugan niya na sigurado ka na. Kundi kailangan po natin ipakita kung ano yung bunga ng ating pananampalataya. Though all nations are to pass in judgment before God, yet He will examine the case of each individual with as close and searching scrutiny as if there were not another being upon the earth. Biruin nyo. Sa lupa, maaring masabi pa natin, uy, hindi ako nakalampas ako sa mga checkpoint. Pero pagdating dito, walang ibang i-examine ang pangalan mo, ang buhay mo, kundi ikaw lang. Everyone must be tested and found without spot or wrinkle or any such thing. Okay? So, meron na lang tayong ito, sabi niya, Christ treated us we deserve. So, dahil ito yung ginanap ng Panginoon sa atin, anong gagawin natin? Hindi pa ba tayo mag-isiyasat ng ating sarili sa kabila nung marami nating ginawa na hindi maganda ay ngayon, muli tayo niyang pinaalalahanan at gustong gisingin sa ating kinalagyan. Sabi niya sa Great Controversy 4-5, those who are living upon the earth when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above are to stand in the sight of a holy God without a mediator. Their robes must be spotless, their characters must be purified from sin by the blood of sprinkling through the grace of God and their own diligent effort. They must be conquerors in the battle with evil. While the investigative judge is going forward in heaven, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away of sin among God's people upon earth. So dahil nandito tayo, we are focusing the people of God, kailangan po natin gawin ito to put away sin and purify our vessel. This work is more clearly presented in the messages of Revelation 14. When this work shall have been accomplished, the followers of Christ will be ready for His appearing. So handa na tayo. And ang sabi niya, in the typical service of the high priest, having made the atonement for Israel, came forth and blessed the congregation. So Christ at the close of His work as mediator will appear without sin unto salvation, to bless His waiting people with eternal life. Gusto ba natin yun o gusto natin? Gusto natin. Wala tayong pagpipilian. Gustuhin na natin.
Sabi dito, reflecting His glory, Jesus, the original light of the sun. Sabi sa John 8:12, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kaya kung tayo ay may dalang liwanag, tapos ang lakad natin ay madilim, o lumalakad tayo sa kadiliman, so paano tayo maging liwanag sa iba? So another, sa Sons and Daughters of God, page 337, by beholding Christ, by talking of Him, by beholding the loveliness of His character, we become changed from glory to glory. And what is glory? Character. And He becomes changed from character to character. Thus, we see that there is a work of purification that goes on by beholding Jesus. Ang tanong, gaano ka bilis yung development ng ating character? Kasi mayroon pong measurement. There is a measurement of character constantly going on. Katulad po nung mga nagtatanim, mini-measure nila sa isang araw gaano ka haba yung inilalaki niya. Ganon din sa atin. Madalas ka bang inaarawan? Madalas ka bang naulanan? Kasi yung ulan at araw ay kasama sa pagbuhay or sa paglago, sa pagpalaki ng tanim. At kinukumpara ang ating Panginoon is the water of life, the sun of righteousness. Sabi niya, the angels of God are estimating your moral value and ascertaining your needs and bearing your case to God. Pag nakita niya na ilang taon ka na, tapos parang ang iksi mo pa rin, so yun ang nangyari. At pasok tayo sa last na appeal. Sabi dito, we are judgment bound. Let us never forget this. Let us ever remember that Christ desire us to make a success of our life work by perfect obedience to every law that God has given in His Word. If in this life we fail to obey, we shall fail to gain the life that measures with the life of God. Ayaw ba natin yon? What men may say, what their opinion of us may be, amounts to very little. The question that concerns us is, what is God's measurement of my character? Tayo ba ay nag-develop na ng karakter na tulad ng ating Panginoon? Or lagi nating binabalikan yung ating sariling karakter? We are all on trial. The way in which we conduct ourselves in this world will decide our future destiny. Mga kapatid, ang development ng ating karakter ay nagkadepende kung gaano tayo kadalas nagugutom at nahuuhaw sa salita ng Panginoon. Doon po dapat nakabase yung ating buhay, kasi kung hindi, baka darat lang tayo na tayo ay nagkulang. So yung karakter natin ay madidetermine yan sa panahon ng crisis. Kaya huwag kayong matakot kung may crisis, may trial, na lumabas ang iyong ugali. Kasi yan yung paraan ng Panginoon na ipakita sa iyo na mayroon ka pang karakter na gano'n. At kailangan mong sikapin na ma-overcome yun. At ang huli kong uulitin kong sasabihin, ang sabi niya dito, if in this life we fail to obey, we shall fail to gain the life that measures with the life of God. Sana po, wala isa man sa atin ay babagsak at hindi maabot ang kaluhatian ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.